Maayong buntag. No? Salamat kay Pastor Nong. Good morning to sa ato ang mga online viewers. Dili mo matingala, no? Dili lang si Pastor Nono o si Pastor Alru ang gwapo nga ga-preach diri, no? Apil pod ko. Okay? Anyway, sa mga dungag lang po na information, yes po, isa po akong school nurse sa institution po natin sa Ebenezer. But isa po sa dili na wala na ako na share, no, na information, nakalimot ko share Pastor Nonong, is that even as a pastor and as a nurse, gina-consider po na ako akong self na entrepreneur. Nindot kay paminawon ang term, pero ang ibig sabihin ng giling ana kay isa ko ka negosyanteng mini. Well, you see, na ako'y gamay na business, which nagasupplement siya ginagmay sa amuang funds para makapadayon sa amuang pagserbisyo sa Ginoo na wala nakaayumiga depende sa sweldo. No, wako gasulti nga milyonaryo mi unta mo nang tinuod, pero the idea there is that naami kanang gamay nga pinagkakakitaan, and sa tinuod lang dako kaayo ang kabag-uhan sa amuang kinabuhi kay naa nami second source of income. Sa tinuod lang, no, because of this mas focus nami sa ministry. Kung naay mga invitations, mas dali na kaayo magsulting oo. No, tinuod lang gid kaayo. And now mas less na amo ang concern kay kabalo naman minaan namin pagkuhaan sa among mga needs ug mas dako na among time sa kingdom priorities. Karon makasulti ko na kahit paano nakaluwag-luwag mi ginagmay. No? And by that, what I mean is that wala na migaasa kaayo sa 15, wala na kayo migaasa sa 30, wala po ito gasulti nga, wala na migakuhag sweldo. No? What I'm just saying is that, kung halimbawa man, no, murag just this week, 15 man katong Wednesday, Pastor Jun, no? Nahutdan ni bugas katong 13. So kung naman ni ginagmay nga kita, wala na minanguha sa among ipon, no? Nakakuha mi, nakapalit mig bugas, kinaay mi ginagmay nga kita. But you know what, no? You know what? This was not the case before. No? Just like a lot of pastors, kuan pud mi, gaasa ra pud mi sa ihatag sa Ginoo sa mua through the people, through the church, until someone with a great heart taught me how to earn something more by using ang gift, by using ang strength na gihatag niya sa amua. And what's surprising about this, ang gusto na ako ika-surprise ninyo, was that kaning person na ni, gibuhat niya ni para sa akua. Number one, I don't know this person personally. Gitabangan ng jud ko niya out of nowhere. Gitudluan ko niya out of nowhere, and I thought, kinahanglan na ako siya bayran, but ang tinuod, ang nahitabo, kariyang gisulti sa akua. When I started earning, when I started doing it, ana siya na, you don't have to pay me. Maulang gining akong request sa imuha. If naa kay mailhan, nga manginahanglan pod pareho nimo, pwede ba? Tabangan pod nimo? Nakurutan ba ako sa tinuod lang? Kaya nga naman, asa mo nakakitag libre karon na walay strings attached? No? Kaning ang ani nga idea, mga igsuon, ginatawag nato ni na pay it forward. No? Because a good thing happened to you, a good thing was given to you, na ay nindot nga gihatag sa imuha, gitabangan ka, wala nimo gideserve, but it was given to you. Ang idea sa pay it forward, kung naa kay makitaan, hala, nanginahanglan man na siya, tabangan po na ako siya, kay ako, gitabangan man. No? So why am I sharing this today? No? Today, mag-share ko sa inyo og similar na concept, only this time, we find the principle embedded sa letter ni Paul sa mga taga-Roma. So if naa mo yung mga Bible, kindly open it with me in the book of Romans, chapter 12, verse 14 to 21. No, nag-promise ko kay Pastor Nono nga pilito na ako magbisaya, pero atong basahon karon English.
Romans chapter 12 verse 14 to 21. If I'm right, naapil na ko siya sa atuang screen. Kindly follow after me. Bless those who persecute you. Bless and do not curse. Rejoice with those who rejoice, and weep with those who weep. Be of the same mind towards one another. Do not be haughty in mind, but associate with the lowly. Do not be wise in your own estimation. Never repay evil for evil never repay evil for evil to anyone. Respect what is right in the sight of all people. If possible, so far as it depends on you, be at peace with all people. Never take your revenge, beloved, but leave room for the wrath of God. Because it is written, vengeance is mine, I will repay, says the Lord. On the contrary, if your enemy is hungry, feed him. If he is thirsty, give him something to drink. In doing this, you will heap burning coals on his head. Do not be overcome by evil, but overcome evil with good. This is the word of the Lord sa atua. Before siguro tayo magpadayon, may I lead us all into prayer. Shall we pray? Father in heaven, we honor and give you the praise that you deserve today. Kay ikaw man among Ginoo. May it be, Lord, that as we listen to the preaching, O God, may it be, Lord, na gamiton ko nimo as a messenger, Lord. Nothing about me, but all about you. In Jesus' name we pray. Amen. The title of our sermon today, ibalik lang nako, is Making a Difference in the Circle of Influence. And para mas masabtan nato ang ato ang prinsipyo, ang prinsipyo na ato ang pagatunan karong adlaw, I want us to go back a little bit more. Kaya nagsugod mo ta sa chapter 14, balikan lang nato ang background sa Romans so that mas masabtan nato unsa nganong gisulti man ni Paul kay sa verse 14 to 21. So if nabasa nato ang katibukan sa chapter of ang book of Romans, you will notice na halos tanang mga writings ni Paul, Philippians, Ephesians, karing Romans, kung basahon ninyo na ang style sa writing ni Paul is very much similar. Unsang buhaton niya una, naa siya'y ihatag ng mga ideas. Maghatag siya mga theological ideas. Pagkahumaning ana, i-encourage mo niya and maghatag siya og kanang ginatawag nato na application. Same thing ang gibuhat niya diri sa book of Romans, If you will notice, kung tanawan ninyo ang chapter 1 to chapter 11, you don't have time to read that today, but you will notice na si Paul, he talked about the doctrine of salvation from chapter 1 to chapter 11. He was talking about the idea now we are now saved by grace. And how we live ang atuang life karon, paun sa dapat ta mag-live sa atong life karon kay ang grasya sa Ginoo naa naman sa inyo naa naman sa kuha, gisalba naman ta sa Ginoo. How will you live your life? How will you respond sa iyahang pagkabuutan, sa iyang pagka-graceful, sa iyang pagka-merciful? Sa chapter 12 gitubag ni Paul, In verse 1 sa chapter 12 ana siya, mga igsuon, tungod sa dakong kaluoy nga gipakita sa Dios kanato, hangyoon ko kamo sa pagtugyan sa inyong kaugalingon ngadto sa Dios. Ana si Paul diri, since dili man nato makabayran ang Ginoo sa ato ang mga sala, isa lang ang pwede nato maging response. You cannot overpay. Dili ka pwede na example lang si Ma'am Kwikwi mag-decide siya, bayran na ako ning Ginoo be. Kay grabe ang grasya niya, manghatag og 20 million sa simbahan. Maskin pa muhatag og 20 milyon sa simbahan, kulang para sa grasya nga gihatag niya sa atua.
So unsa ang response na ginasulti ni Paul diri? Ana siya, ang only response nato, no, is worship. Ang pinaka pwede lang nato buhaton is to worship God. Og dili ni kaning worship na ginabuhat nato karon. Dili ni ka na mag-adto ka sa simbahan early in the morning, mag-pray, magkanta, This is not the worship that Paul was saying here. No? Ana siya, ang reasonable nga worship, ang saktong worship na gina-deserve sa Ginoo nga nagluwas sa atua, kay ang paghalad nato sa atuang kaugalingon, balaan og makapahimuot kaniya, maukini ang matuod nga pagsimba. Dili kaayo ko maayo sa Bisaya, pero by reading that, pwede naman siguro kumuundang dito. Nindot kaayo. No, nindot jud kaayo paminawon. And when you think of it, pagsulti siya, no, na mauni ang makapahimuot sa iya ang paghalad sa atuang kaugalingon, if you think about that, na ay comparison eh. Kay during the time of Moses, no, until the time of before Jesus Christ's death, ang halad nila sa una, ang paghalad is dapat naay mamatay. Naay karnero nga patyon or naay mananap nga patyon, parang iyahang dugo maging mag-cover sa mga sala. But during the time of Jesus Christ, the perfect sacrifice once and for all, tungod kaniya, Paul was able to say this. Dili na kinahanglan sa Ginoo ang imuhang ang halad niya kinahanglan pa na ay dugo. No, dili na. Substandard na kaayo na ang ana na halad. Ang kinahanglan na sa Ginoo karon kay perfect na kaayong sakripisyo ni Jesucristo. Ang kinahanglan niya karon kamo ang inyuhang kinabuhi nga ihalad sa iya, perpekto kay mauna ang makapahimuot kaniya. Ang gina-require na sa Ginoo is a living, a breathing sacrifice that ang imuhang kinabuhi gamiton nimo sa pagserbisyo sa Ginoo, no? And in order for us to do it, kung gusto ka magserbisyo sa Ginoo, ihalad nimo ang imuhang kinabuhi sa Ginoo, naa siya'y gisulti diri para mahitabo na siya. Dapat maay ginatawag na renewal of the mind. Dili lang renewal of the mind, naapay padayon, and transformation. No? Ana siya, we need to break free of our old thoughts and our old ways. And ang ebidensya na sa verse 1 to verse 8, no? Verse 3 to verse 13. Paspasan na ako ni gamay, ana si Paul, no? We have to serve each other in the church. Gihatagan ka og gasa sa Ginoo, naa kay gift, gamiton nimo sa pagserbisyo sa Ginoo, gamiton nimo sa pagserbisyo sa isig katawo. To your fellow believers, gamiton nimo na. Secondly, ana siya in verse 9 to 13, ana siya na naghatag siya og glimpse unsa maning sacrificial lifestyle. Nindot kaayo, no? Ana siya, love God and love others genuinely. Dili lang karang serbisyo lang. Kasi dali mangud kaayo mag-serve og ubang tawo without loving them. Serbisyo lang ba? Kaya gisultihan lang ka, na kay ministry, kinahanglan nimo magtugtog og drums, magpiano. No? Pwede man nimo na buhaton kay gusto lang nimo, napugsan lang ka nga walay gugma. Pero ana siya, in order for you to live a life, no, sacrificial lifestyle, dapat, no, na I love. O gidugang pa niya, if gusto man mo magkompetensyahanay, naana ni. Kung gusto mo magkompetensyahanay, compete by honoring one another. Kung kinsa ang pinakamaayo mag-honor sa inyo, mao siyang daog. No, nindot kayo. Kay sometimes pag magkompetensyahanay, maglain man ang buot. But here, nindot kayo ang challenge ni Paul. If you want to compete with one another, compete with one another by honoring one another. That is good. And then, nagpadayon siya sa pag-remind sa mga believers to be joyful, constantly pray and help the saints in their need. Surely, kung tanawon nato og tarong, when Paul said, renew your mind and be transformed,
Dili lang ni spiritual, dili lang ni emotional, appeal ni ang imuhang will. Dapat conscious decision nimo every day ang renewal of the mind, and conscious sa imuha pirmi ang pag-recognize sa Holy Spirit sa iyahang pag-transform sa imuha. But you know what? You have to love Paul for not stopping there. Wa siya nahuman dito. After siya nagpaint og picture kung unsa ang living sacrifice lifestyle, he continued by saying, you know what? In your journey of your renewing of your mind, sa journey ninyo of being transformed into more like Christ, not everyone will be happy. Ikaw siguro. Mga kauban siguro mo sa simbahan, yes, malipay sila sa imuha. But not everyone will be happy. A lot of people who see you transforming from a person who is different into a renewed person na bag-o kaayo, some of them will persecute you. Some of them will hate you. Some of them will do evil towards you. And this is where we find ourselves sa chapter 12, verse 14 to 21. People will hate you. You keep on loving them, you keep on serving them, pero ang baton na sa inyo ha, kay siraan mo nila, they will do evil against you, they will persecute you, they will hate you, they will not like you. So Paul said, okay, let's proceed to 14 to 21. Ana siya. In this part of letter, sa letter ni Paul sa 14 to 21, lima ang prinsipyo nga makita nato dire. But in our sermon, let me share 3 things, no? So that the people who hate you, the people who might not like you because of your transformation, because of the renewing of your mind, will somehow, no, makabuhat kag influence sa ilaha and make a difference. Let's go to point number 1. Shall we read together? Ready? 1, 2, 3. Speak well to those who persecute you. Kabalo mo mga igsuon, daghan kaayog mga Kristohanon ang naka-misunderstand sa idea of bless them. No? Kung tanawon ninyo, gi-convert na nako ang term diri. Ang gigamit na nato diri is speak well, pero ang gigamit jud sa verse, no, bless those who persecute you. Isa sa akong ministry na dili open sa tanan is that I always engage in social media platforms. Na ay mga live minsan yung mosulod ko, and I will try to answer karabang mga questions sa mga ateista, mga agnostic, mga unbelievers, and na ay mga certain pastors na kauban na ko pero motubag sa ilahang mga pangutana. And sadly, na ay mga times nga karing mga agnostic, karing mga unbelievers, karabang ang pangutanan nila murag atakihon na kanila. Not to the point nga karing ubang mga believers, murabag since gitudloan ta nga i-bless sila, ang buhaton sa mga believers kay online platform man ni murag Zoom ba, murag Messenger nga daghan kay mo magkauban niya na ay isa nga pangutana, ang buhaton lang kay ampuan nila ang non-believer. Sabay-sabay sila mag-ampo, then magsabay-sabay sila magsulti. God bless you, brother. God bless you, sister. I mean, think about this. Kung kamo gani, no? Karabang palibutan mo na, murag out of nowhere, palibutan mo niya, ampuan mo as if, murag bad na kaayo ka. Unsay mong ma-feel? Malipay ba ka sa pag-pronounce og blessing? Malipay ba ka sa pag-ampo? Brother, I will just pray for you na i-touch ka sa Holy Spirit para mabago ka. Pero dili lang isa katawong nagsulti. 15, 20, 30 katawo ang nagstorya sa imo, pare-pareho. Will you feel blessed? Or will you feel attacked? Kaning words diri nga gisulti, blessed, dili ni ka na magsulti ka, God bless you. The idea here, kung tanaawon niyo tarong, is to speak well to those who persecute you. Ang word nga diri kaning ang word diri na bless is in its original form, ang term is eulogy. Familiar mo anang eulogy? Karabang pag namatay, na ay magtindog, magstorya sa iyang memories. Pag nag-eulogy ba, na may minsan no nga maot ilang ipang sulti.
Pero normally, pag na-eulogy, unsa mga pangsulti? Mga nindot nga pulong. No? Unsang mga good things about this person. The same idea ang i-apply nato when someone persecutes you. No? Kani ang example nga gusto na ko i-share sa inyo nga, unta, no? Especially sa mga online viewers nato. I hope you will take it to your heart. Because there are times na dili nato mapansin. Kay kultura maguni sa Pinoy. Kana bang naay times nga magstoryahanay ta? Nya murag ma-appeal nato ang mali sa isa ka brother, ang mali sa isa ka sister. Nya madungag-dungagan nato. No? Like for example, ani ba? I remember one time naami sa isa ka fellowship and naami isa ka kauban nga nakalimot siya ampo. Nag-ampo mi tanan siya, nagkuha na nakakaon siya una. Nya nami mga kauban niya nakakita sa iyaha nga ni kaon og una wa ni ampo. Nya pagkahuman niya kaon murag nagsuka-suka siya. Nya mga kauban namo nahanda lagi. Gabaan kay wa nag-ampo. That is not blessing. Dili man na ingana i-describe lang good ayaw nagdungag hala nagsuka-suka siya. Ingana lang. Ayaw nagdungaga kay gigabaan siya. Sure baka nga gigabaan siya. Malay mo naglain lagi ang iyang tiyan. No. So when you talk about blessings, speak well. Kung halimbawa, grabe na, gikuan na mo no, gipangsultihan na mo mga bad words, okay lang na. Si Jesus Christ, gibuhat na sa iyaha, what you will do, speak well. As if buutan kayong tao, ang imuhang kaistorya na grabe na ang pag-persecute sa mo, but speak well. Kaya nga naman, unsa man ang purposing ana, because you have to make a difference to that certain person. Nagbag-o na ka, dili na ikaw ang luma, gitransform na ka. You are now a new person. Dili na ka chismoso, dili na ka chismosa, Kristohanon na ka. No. Second, do not be conceited. Ingani jud ko sa una. Conceited kayo ko sa una, feeling bright jud kayo ko sa una. Feeling jud ko nga tanang ipangsulti ninyo, mas maayo jud ko sa inyo ha. That was me before. Minsan ingana yapon ko karon. No, but God is slowly trying to renew me. No? Kani ang gisulti ni Paul. Live in harmony with everyone and live with them with humility. Karing term nga humility, sa tinuod lang, pasayloa ko ninyo, dili kayo ko ganahan sa term sa Tagalog ug Bisaya ang aning humility. Ngano man. Kaya kung itagalog nimo ang humility, ano siya sa Tagalog? Pakumbaba, no? Unsa ba? Magpakumbaba. Unsa sa Bisaya? Magpaubos o magpainubsanon. Ang ideya is mo naging ani, kung magka-level mo sa English humility, sa Tagalog, mapagkumbaba unsa nahitabo. Kung ikaw ni kaniyang imuhang brother, mapagkumbaba, it means murag ang gawas is ibaba nimo imong self, no? Og sa Bisaya, magpainubsanon. Inaog nimo imong self. No, dili kay ko ganahan sa Tagalog ug Bisaya. Ngano man, kung balikan nimo adto ka sa Hebrews, adto ka sa Bible, when you talk about humility, the idea is not putting yourself down. The idea is you put other people above yourself. Ninaog ba ka? Wala. Gisaka nimo siya. And most of the time, the people you need to humble yourselves to are not equal to you. Naa sila sa ilalom. So, unsang buhaton nimo, isaka nimo sila para magtupong mo. Dili necessarily inaog nimo imong sarili. To the point no na ang mga Kristohanon ang buhaton nila kay kung halimbawa na ay brother o sister na kinahanglan nila i-correct para lang ipakita nga humble sila, di na sila magstorya. Kaya ang isa lagi ka-humble nga person, di mo tubag-tubag. That's wrong. That's totally wrong. No? In Philippians, ana si Paul, value others above yourself. I think that's a better idea. And in these verses, ang picture na gusto ipakita sa atuan ni Paul kay sa una ang mga babae, ang mga slaves in the Roman times naging believers sila. Dili lang mga slaves, dili lang mga babae, naapoy mga dato na naging
Christians. So kung wala sila sa simbahan, wala sila sa temple, wala sila sa fellowship, normally ang mga dato, di nila pansin nun ang mga pobre, di nila pansin nun ang mga babae, kaya nga naman, lower man na sila, lower class man na sila. But now that they are inside the fellowship of the believers, ang ginasulti ni Paul is that, you know what, brothers, you know what, sisters, by the renewing of your mind and the transformation of the Holy Spirit sa inyo, please, humble yourselves. Pwede ba makipag-fellowship mo nila? Yes, murag higher citizen mangod mo, but karon sa mata ni Hesukristo na nag-save sa inyo, pantay-pantay kitang tanan. And I think, ang pinaka-importante nga, gisulti ni Paul diri, makita nato sa verse 16. No? Kanina mismo, nakasulat, do not be conceited. And let me just say things na medyo real talk na giningan, no? Again, I hope ma-offend man mo, dawatan ninyo. Minsan bitaw, pag leader na ka sa isa kasimbahan, ang mahitabo is that, pag dukay nga kayo ka nga leader niya, minsan ikaw ang pinakadako og tithes. Murabag, ikaw always ang final say. Let's not hide that truth. But Paul is saying here, na, yes, pwede man siguro, ikaw ang pinaka-wise. Pwede man siguro, Jude, na ikaw ang pinaka-elder nila. Pwede man, Jude, siguro, nga ikaw gid ang take-decide, kay mauna nang naandan. But Paul was saying here, do not be conceited. Do not be conceited. Nga naman, kay tinuod, ginagamit ka sa Ginoo para mag-lead. Tinuod, gihatagan ka sa Ginoo og wisdom. Tinuod, gihatagan ka sa Ginoo og knowledge. But you know what? Ang imuhang mga kauban nga mga leaders, gihatagan pud sa Ginoo og wisdom, gihatagan pud og knowledge. Dili lang ikaw. Do not think too highly of yourself. Do not be conceited. I just found out one sad truth minsan sa sulod sa simbahan. Actually, dili pa ko pastoring ani. This was way 2013 if I remember. Kana bang naay mga leaders nga pag naaga ni mo sulod na medyo hugaw ang suot. Dili man gid karang hugaw pero murag karang luma na kay tan-awon. Nya kasagaran kay kung halimbawa pag alliance ka, asa man ka mulingkod. Pag member na ka sa alliance, medyo sayo-sayo pa, or medyo late na, asa man galingkod ang mga alliance? Sa tubangan? Dili, oy, sa likod. Nya ko na ay bag-o. Asa man siya mulingkod, kaya napuno naman ang likod. Sa atubangan or sa tunga. And I saw this sad truth. Gibira sa elder. Ikuhaan, naglingkuranan sa likod. Now, I don't know unsa ginrason niya yung ato. But for me, somehow na siya gisend na message. No, din ako dungagan, kaya again no, dili man karang sakto basi na ay rason. But to me, it was a sad reality. Tananta pantay-pantay sa Ginoo. Do not be too conceited. Yes, you may be wise. Maybe wiser than me, wiser than anybody else. But under the grace of God, under His mercy, kamo, ako, pastor man ko, pastor si Pastor June, we are all the same. Lastly, morning ganahan ako, give place to the wrath of God. Nindot kaayo ang gisulti ni Paul, and the reason for that is this, ana siya no, brothers, as we sacrifice for them, as you do good to them, as you bless them, as you feed them, ang mahitabo is that naay mga times that they will hate you, they will hurt you, they will do evil to you even if you are doing good to them. Ang sakit ng ani was this. Di ba? Murag, okay ra nga, karabang i-bash ka nila, kay nakay gibuhat nga maot. Murag, at least pantay tayo.
Pero karabang gitabangan na nimo sila. Nya sila pa magsulti nga unsa man ni oy. Pag sure oy. But Paul was saying here, he encouraged the believers, ana siya, na if mahitabo man ni sa inyo ha mga igsuon, if persecutions come to you, if they hate you, if they make evil to you, when you were doing good to them, give place to the wrath of God. Ayaw balusi. Kaya kasagaran, mo man kundi mahitabo, no? Gibuhatan taglain, next time, mo ana di na ako na siya tabangan sa sunod, oy, kaya anak, maot man siya ugali. But you know what? As I was studying this passage here, nindot kayong gisulti. Nindot yun kayong gisulti diri, no? Nga naman, ang issue man kuning ani minsan is that feeling nato, dugay kayo mulihok ang Ginoo. Mao ako na lang ang mubalos para sa ako ang kaugalingon. But Paul was saying here, padayon lang sa ginabuhat nimo. Leave place to the wrath of God. I want us to think of these brothers. I want us to think of these sisters. Kung tanaw niyo, hinay kaayo ang lihok sa Ginoo sa pagbuhat og wrath, think of Jesus Christ. Pas? What do you mean by think of Jesus Christ about the wrath? No, think of this. When Jesus Christ was crucified, the idea there was God was putting the wrath, all of His wrath, tungod sa sala ninyo ug sala nako ug sala sa ato ang mga kanunuan. Ang kapungot sa Ginoo gihatag niya kang Hesukristo. Unsang gibuhat niya? Gipatay ba dayon? Namatay ba dayon si Jesus Christ? No. He suffered excruciatingly. Hinay-hinay niya namatay si Hesukristo. He suffered, whip sa likod, no thorns on the head, gipakaulawan, gipako sa krus, and nagkahinay, dahan-dahan po siyang namatay. Why? Because that is how God showed His kapungot. Kung ang imuhang vengeance kay, di na nako na siya pautangon sa sunod, human na, Paul was saying here, give place not to the anger, not just to the vengeance, give place to the wrath of God. Yes, it will take time. Actually, ang wrath na idea dire, ang idea niya is pareho sa bunog. Nakatilaw na mo og karang manok nga pinikpikan. Karabang giluto nila ang manok pero gikatay lang manok or gipatay lang manok by tapping hasta mamatay. Ing ato ba? To swell. Ang Ginoo kolektahon na niya and then He will exact His wrath. Hulata mga igsuon that God will avenge, will make His wrath, do His wrath for you. In all of this, Paul was saying, ang rason ing ani is kinahanglan nimo ipakita sa ubang tawo nga tinuod nga nagbag-o na ka. Tinuod nga na-transform na ka. Tinuod, willfully, emotionally, spiritually, ginabag-o na ka sa Ginoo nga ang old na si Pastor Apple sa una, minsan mugawas pa man gihapon, pero nabag-o na. Asa si Pastor, nawala man si Pastor Alru, but if you know Pastor Alru dati, tinuod lang kay nag-uban maging ni Pastor Alru, makasulti jud ko nga, murag dili man si Pastor Andrew. That's a different person. But to me, karon, that is a picture of a transformed, renewed person. To conclude, church, nagsugod ko sa ato ang wali by sharing to you the idea of paying it forward. The picture is that somebody did something for you. God did something good for you. And this person, Christ, wants you to do it to other people also. We do not deserve the grace of God. We do not deserve His mercy. What we deserve is to die.
What we deserve is to suffer, pero ang Ginoo ang nagbuhat og paagi para kita maluwas. Unsang gibuhat niya? Gipadala niya iyang bugtong na anak para siya ang mag-antos para sa atuang mga sala ug mamatay para sa atuang kaluwasan. Asa dito ang pay it forward? Wala siya'y gipangayo nga unsa may kapalit except to do the same things to others also. Buhata sa uban ang akong gibuhat para kanimo. Jesus wants us to speak well even to those who persecute you. Number 2, Jesus wants you to live in humility and not be conceited. Number 3, Jesus wants you not to take revenge but give place to the wrath of God. And this church, with this, let us make a difference in our sphere of influence. Maayong buntag.